Ito yung ano, para sa aircon sa ano, electrical room. So nakabutas na. And pinapatiyo na lang. Tapos ilalagay ng aircon. Ito naman yung sa drivers na quarter. CR ng driver. Yan. CR ng driver. So kailangan i-double check lahat ng mga tiles dito kung ayos. Kung nasira ka lang palitan. Sayang lang sa taas di naka-tiles. Mabilis kasi masira yan eh, hindi naka-tiles. Ang tanong lang kung kakasya ba rito yung ano, yung ceiling fan. And then, ito naman yung ano, yung inaayos na sa kisame. Yung mga binuksan dati, yan, kinuklose nila. Actually, kinose na, pinipinturahan na lang para matakpan yung mga sira. Yung marks na binuksan. So far, itong side na ayos nila. Itong portion. Tapos pininturahan na rin nila pati yung, ano, yung pinaka-wall bali. Yung grills, pininturahan na rin nila. So nilahat na nila itong side. One side ba lang to? Ilang days ng work na to? 2 days na work, one side. So around 3 days of work, one side. So kung 4 sides, around mga 12 days of work. Mga ilang tao yun? 3 tao. Itong mga cracks kailangan isil. Pwede pumasok ang tubig. Water, malamang itong water lang dito ipapadaan sa banda sa ration. Yung mga CR lang na matapos ka parang obserbahan kung ayos o hindi. Kasi pag may problema, mahirap. Then ito yung office. Kailangan matapos tong ilaw dito. Para magkaroon ng closure na to. Tsaka to. So pa. Yung bolt. And then ito pala. Kailangan i-repaint. Tsaka to. So yung bar, kailangan bawasan ng isa. Tapos na. So ito yung electrical room.
Mukhang okay naman yung inverter. Kung wala mang impact sa pagbubutas. Yung nga lang eto, hindi na sundan yung request natin na taas. Itaas yung saksakan. Baba eh. Sabi ko sa taas sana. So, for some reason sa baba. Baka may mga nakaharang na bakal or something. Hindi kailangan mabakal niyan dito sa electrical room. Dapat tanggalin yan. Isa-isa na nawawala. Ito yung hallway, magulo. Ito yung master's or third room. Nasira na yung doorknob, nasira during the time na ginagawa nila. Hindi ko alam anong ginawa ng gumagawa. Ito yung CR, kaya linisin to. Itong part ng master ito, kailangan i-varnish to. So, sabi sa akin, in short, ang actual step na tawag nila, isi-sealer nila. Kailangan i-sealer nila, and then i-varnish. So, tamang step na dito, sealer, and then i-repaint yung kwarto, and then, saka i-apply ng varnish ulit. Mukhang kailangan siyang gawin. Otherwise, di ba tatapos yung kwarto mo to? Ito naman yung CR sa 5th room. So, may mga ilang hollow blocks. May mga ilang tiles itong nakalubog nung isang araw. Pinaayos ko. Hindi ko lang inaapang-apang yun. So, para tumigas siya. Pero dapat pantay kasi ito. Hindi pwede may lumulubog. Yan, may shower heater na rin. So, lahat ng kwarto sa itaas, lahat may shower heater na. So, lahat ng buong bahay naka-PPR na. Ito, later on, malalaman na pwede itong gamitin. Itong CR. Ito naman yung unang kwarto. Second na kwarto pala. So, pwedeng ayusin nila ito mamaya para malagay sa tamang lugar yung mga gamit. And then, para magka-idea tayo paano ayusin itong kwarto.
Ito naman yung fourth na kwarto. So for ilang araw na to, pinapatuyo natin to bali. Kung tuyo na siya, hindi. Mas malamang tuyo na. Pero check natin mamaya sa kanila. Para maayos ang kwarto. Ito ka lang ayusin pa itong buong electrical room. May mga kahoy dito na nakaangat na. O nasira lang sa tubig.